Narito na ang wakas ng mundo. Sinabi ni Park Seong-bin kay Hanyena, akala mo pa rin ba na umiikot ang mundo ayon sa gusto mo, ha? Nang inig si Hanyena sa takot at sinabi, ay ikaw. Biglang hinawakan ni Jung Minjun ang pulso ni Park Seong-bin at nagsabi, Lee, bitawan mo siya habang pinagpapawisan. Nalito si Park Seong-bin at sinabi, ha? Tanga ka talaga, Jung Minjun. Tuluyan ka na talagang nabaliw, ha? Habang naglalakad-lakad ang mga zombie sa ibaba, sinabi ni Park Seong-bin kay Jung Minjun, hoy, payaso. Paano kung ayaw kong tumigil? Anong gagawin mo? Ha? Tutuhugin mo ba ako gamit yung kutsilyo kanina? Sabi ni Hanyena, Park Seong-bin, tama na. Sagot ni Park Seong-bin, ano, ngayong nandito na tayo, hindi mo na kaya? Sige na, saksakin mo ako, duwag. Sabi ni Lee Bong-gyu, hoy. Anong nangyayari dito? Sagot ni Park Seong-bin, kuya. Haha. Sabi ni Yena parang kadiri daw dito kasi hindi ito katulad ng inaasahan niyang nasa loob ng bahay. Sabi ni Lee Bong-gyu, ha? Ayos lang yan. Sa tent naman kayo matutulog. Dagdag pa ni Lee Bong-gyu, saka itong si tanga na si Jung Minjun may dalang kutsilyong pangkusina. Sinabihan ko na siyang ibigay pero ayaw pa rin. Nagpatuloy si Lee Bong-gyu, ano? Ikaw, apat ang mata. Nagdadala ka ng ganyang kapanganib na bagay. Ibigay mo yan, payaso, kung ayaw mong basagin ko mukha mo. Sabi ni Jung Minjun sa sarili niya, hindi ko pwedeng ibigay ang tanging sandata ko, pero wala akong laban sa lima nilang lahat, gamit lang to. Ibinigay niya ang kutsilyo sa kanila. Sabi ng pangalawang in command, hoy, apat na mata. Makinig ka. Si Bong-gyu ang boss dito, at ako ang pangalawa sa kanya. Kung parang militar to, si Park Seong-bin ay parang squad leader. Ang punto, kapag hindi ka sumunod, yari ka. Emergency na ang estado ng bansa. Kapag walang maayos na liderato, magiging magulo tong lugar. Naiintindihan mo? 2 babala lang, tapos lipad ka na. Sagot ni Jung Minjun, opo, at sa isip niya, anong kabalbalan to mga siraulo. Biglang isinampay ni Lee Bong-gyu ang braso niya kay Hanyena at sinabi, Yena. Pagod ka na siguro sa biyahe, di ba? Magpahinga ka na sa tent. Nagulat si Hanyena at sumigaw, ay, Diyos ko, nagulat ako. Sabi ni Lee Bong-gyu, ha? Anong sabi mo? Diyos ko ba yon? Sabi ni Hanyena, hindi. Nagulat lang ako. Parang palagi akong praning nitong mga huling araw. Sabi ni Lee Bong-gyu, totoo naman. Dahil sa mga zombie freaks na yan sa labas. Anyway, ang tent ko ay deluxe full-on camping tent, haha. Ang lambot-lambot pa ng banig, sobrang komportable. Sige na, magpahinga ka na. Sa isip ni Hanyena, buong-buo ang kabaliwan ng lalaking to. Kailangan kong mag-isip agad at bumili ng oras. Sabi ni Hanyena, Pasensya na pero pala, sobrang gutom ko na. Pwede ba akong kumain muna? Sabi ni Lee Bong-gyu, ha? Gutom ka? Aba, gutom si Yena. Siyempre, kakain tayo. Ang dami naming nakuha na pork belly mula sa butcher shop. Habang tahimik na pinagpapawisan si Jung Minjun, sabi ni Lee Bong-gyu, mag-party ba tayo ng pork belly ngayong gabi? Sumigaw ang iba, wo. Sa isip ni Jung Minjun, ito na ang pinakamasama. Walang pulis sa lugar na to, yung. Isa itong lugar na parang walang batas, walang kaligtasan kahit kaunti. Sabi ni Hanyena, naku. Sandali lang Habang hinahawakan ni Lee Bong-gyu ang maselan na balikat ni Hanyena, sabi niya, sorry, haha. Grabe, Yena, ang cute-cute mo talaga. Sabi ni Jung Minjun sa sarili, lalo na para kay Hanyena pareho lang kasindak ang mga loko na to sa mga infected. Ang baboy na yon siguradong hindi siya titigilan, maaaring mapahamak siya anumang oras. Kailangan kong mag-isip, kailangan kong makahanap ng paraan para mailabas siya rito, ngayon na. Dapat ko bang akitin ang mga infected papunta rito para mataranta sila? Hindi. Pero paano naman yung ibang mga survivors? At hindi rin ako sigurado kung mapagkakatiwalaan ng buo ang 3 matatandang yon. Siguro mamayang gabi, habang natutulog silang lahat, doon kami dapat tumakas. Pero kung may gawin yung mga hayop na yon kay Hanyena bago ako makakilos, nakakainis Ilang sandali ang lumipas. May nilulutong pork belly sa grill.
Sabi ni Lee Bongyu, kakain ako sa tabi ng cute nating si Yena, haha. Sabi ni Han Yena, kya. Ang baho mo parang baboy. Naguluhan si Lee Bongyu at nagsabi, ha? Anong sabi mo? Sabi ni Han Yena, hindi. Ang ibig kong sabihin, ang bango ng pork belly wow, ang sarap tingnan, he. Sabi ni Lee Bongyu, haha, ang bango parang mapamura ka talaga, haha. Sabi ng second in command, ang lakas talaga ng amoy ng pork belly, haha. Maya-maya, iniabot ng second in command ang matatabang bahagi ng karne kay Jung Minjun. Sabi niya, hoy, 4 na mata, dalhin mo tong karne sa mga matatandang yon. Sabi ni Jung Minjun, Pinagpapawisan si Jung Minjun at nag-isip kaunti lang. Ang kuripot dapat bigyan ko na rin sila ng konti sa akin. Habang papalapit siya sa matatanda, sinabi ni Jung Minjun, di. Tumingin ang mga matatanda sa kanya, naguguluhan. Sabi ni Jung Minjun, kaunti lang ito, pero tanggapin niyo po. Pinagpapawisan ng isang matanda at nagsabi, salamat, iho. Ilang sandali ang lumipas, gabi na. May nasusunog na kahoy para sa init at liwanag. Magkatabi sa sahig sina Jung Minjun at Han Yena. Biglang tinawag ni Lee Bongyu, Yena. Bakit nandyan ka pa rin? Halika rito at sumama ka sa amin. Sabi ni Han Yena, ayoko. Sabi ni Lee Bongyu, oras na para matulog. Pinagpapawisan si Han Yena at nagsabi, matutulog na lang ako rito mag-isa. Naisip niya sa sarili, kailangan kong makaalis ng palihim habang tulog silang lahat. Tumayo si Lee Bongyu at nagsabi, nakakainis, ang lamig-lamig mo talaga simula pa kanina, di ba? Kung itutuloy mo pa yan, ano pa ako sa paningin mo? Tumayo si Park Seong-bin at sinabi, hoy. Tama na yan, kuya. Nagulat at nalito si Lee Bongyu. Sabi niya, ano? Sabi ni Park Seong-bin, hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, umurong ka na, duwag. Sabi ni Lee Bongyu, Park Seong-bin, anak ka ng pasaway na babaliw ka na ba? Natamaan ka ba sa ulo, aber? Sira kang hayop ka. Sabi ng second in command, hoy. Anong pinaggagawa mo? Park Seong-bin, ano bang problema mo? Sabi ni Park Seong-bin, hehehe hayop ka mula nang makulong ako dito kasama ka, Bongyu na pagdesisyonan kung ikaw ang una kong papatayin, haha. Kalimutan mo na yang kuya-kuya na drama, basura ka ako na ang boss ngayon, haha. Sigaw ni Lee Bongyu, lintik ka. Tinangkang suntukin ni Lee Bongyu si Park Seong-bin pero hindi tumama. Biglang pumwesto si Park Seong-bin sa likod ni Lee Bongyu at sinakal siya. Napaunggol si Lee Bongyu sa sakit. Sabi ni Park Seong-bin, tumigil ka na sa paghinga, wala kang silbing baboy. Sigaw ng second in command, Park Seong-bin, nababaliw ka na ba? Hayop ka talaga. Pinukpok siya ni Iom Taeng ng golf club. Napahiyaw sa sakit ang second in command, Gok. Sabi ni Park Seong-bin sa kanyang mga kasamahan, patayin niyo siya. Patayin niyo silang dalawa, mga hayop na yan. Umunggol si Lee Bongyu, gogua. Hirap siyang huminga habang binubugbog naman ng iba ang second in command. Sabi ng isang matanda, ano bang nangyayari? Dapat bang pigilan sila? Pinanood ni na Jung Minjun at Han Yena ang lahat mula sa malayo. Sabi ni Jung Minjun sa sarili, ito na yon. Sabi niya kay Han Yena, ito na ang pagkakataon natin. Narinig sila ni Park Seong-bin at nagulat nang makita sina Jung Minjun at Han Yena na tumatakbo palayo. Sigaw niya sa mga kasama, habulin niyo iyang mga bata. Hinawakan ng isang lalaki na nakaasul na hoodie ang jacket ni Han Yena. Sigaw ni Han Yena, kya. Lumingon si Jung Minjun at nagsabi, Han Yena. Nagpumiglas si Han Yena at sinabi, bitawan mo ako. Sabi ng naka-blue hoodie, tumigil ka kung ayaw mong mamatay, hayop ka. Sabi ko huwag kang kikilos kung ayaw mong masaksak. Kinagat ni Han Yena ang braso nito. Napasigaw ang lalaki na parang bata, aaag. Ikaw. Tumakbo si Han Yena palayo. Sigaw ng lalaki, hayop kang bata ka. Tinangkang saksakin ni lalaki si Han Yena mula sa likod, pero biglang hinawakan ni Jung Minjun ang kanyang braso. Lumingon si Han Yena habang pinoprotektahan siya ni Jung Minjun at nagsabi, Jung Minjun. Pawisan ang nakahudi at nagsabi, itong hayop na to, Anong karapatan ng talunang gaya mo na pumapel? Sinipa niya si Jung Minjun sa tiyan. Napahiyaw si Jung Minjun, go. Sinaksak siya ng lalaking nakahudi at nalaglag ang kutsilyo habang tumilamsik ang dugo sa sahig. Napamulagat si Han Yena,
Nakita niyang sugatan si Jung Minjun. Lito si Jung Minjun at namutawi. Sigaw ni Hanyena, Jung Minjun. Sinipa siya ni Yom Taeng at sumigaw, wala kang silbi. Gusto mong makipag-away ha? Sigaw ng naka-blue hoodie, hayop ka. Sabay-sabay nilang binugbog si Jung Minjun. Napasigaw si Hanyena, kya. Biglang hinawakan ni Park Seong-bin ang marupok na pulso ni Hanyena at nagsabi, he. Alam mo ba, Hanyena? Simula pa noong high school gusto na kita. Lahat ng babae, napadali lang he. Pero ikaw lang ang hindi nagpakita ng interes, ano? Ano yon? Nagmamagaling ka dahil mayaman pamilya mo, ganon? Hey! Takot na takot si Hanyena at pabulong na nagsabi pa. Park Seong-bin? Ngumisi si Park Seong-bin, kunwari kang reyna-reynahan sa elitistang eskwelahang pinilit ka ng tatay mong doktor ang saya mo, di ba? Ayos lang naman ako ngayon, alam mo. May pera ako, nakakakain ako ng masarap, maganda katawan, maganda suot. Wala akong ikinakahiya. Bakit ka laging paimportante ha? Tignan nga natin kung anong lasa ng sosyal nating si Yena. Umiti siya na parang baliw. Napasigaw si Hanyena, kya. Sigaw ng isang matanda, hoy. Bata. Kahit anong nangyayari, hindi mo pwedeng, sinipa ni Park Seong-bin ang matanda at nagmura, lumayas ka na. Napahandusay ang matanda, Napaupo habang umuungol, Sigaw ng isa niyang kasama, Manager Kim. Ayos ka lang. Sigaw ni Park Seong-bin, hoy matanda. Binalaan na kita noon. Sabi ko, maghari-harian ka pa ulit, itutuluyan na kita. Yan na ang pangalawang babala. Panahon mo na. Bigla niyang hinawakan si Manager Kim at itinapon ito. Sigaw ni Manager Kim sa takot, Napatulala si Hanyena, pawisan at takot na takot. Bumagsak si Manager Kim sa unang palapag, Biglang sumugod ang mga zombie at umatungal, Sigaw ni Manager Kim, maawa kayo tulungan niyo ako. Sigaw ni Hanyena, Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Manager Kim, ano ba iyang ginawa mo? Itinapon mo siya sa unang palapag. Sabi ng isa pa, baliw ka na ba? Sira ulo ka. Sigaw ni Park Seong-bin, hoy. Isunod niyo na yung ibang matatanda. Gulat ang naka-hoodie, ha? Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Park Seong-bin, anong pa? Itapon niyo lahat sa unang palapag maliban kay Hanyena. Sigawan ang mga matanda sa sakit, akiusap, huwag. Tumakbo si Hanyena papunta kay Jung Minjun at umiiyak, Jung Minjun. Ayos ka lang ba? Panik siyang nagsabi, bilisan mo, tumakbo ka na. Biglang nagsalita si Park Seong-bin, saan mo balak pumunta, Yena? Impyerno na sa labas. Dito ka na lang. Sa akin ka. Sigaw ni Hanyena, kya. Bitawan mo ako. Lumapit ang naka-blue hoodie kay Jung Minjun at nagsabi, Jung Minjun, mukhang ikaw naman ang susunod na mamamatay, kawawang talunan. Naawa pa ako sa'yo dati pero teka, sino bang may sabi sa'yong magpakasigasig, ha? Hoy, Yom Taeng. Tulungan mo akong itapon to. Hinawakan niya si Jung Minjun. Reklamo niya, akala ko patpat to, ang bigat pala. Sabi ni Yom Taeng, sige, 1, 2. Sabi ng naka-hoodie, 3. Biglang hinawakan ni Jung Minjun ang hoodie at umungol, isasama kita hayop ka. Nagulat ang lalaki, ha? Sabay silang nahulog mula sa ikalawang palapag. Sigaw ni Jung Minjun, sa impyerno. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.